The Arranged Marriage, Chapter 13. Ilang araw matapos ang fashion show ay may napapansin si Arian kay Jam, kaya hindi na nagdalawang isip na magtanong ang dalaga sa kaibigan. Jam, are you alright? Yeah. Bakit? You look pale. And it seems you don't have energy. Sigurado ka bang okay ka lang? Medyo nag-aalala si Arian sa itsura ni Jam na mukhang pagod at para bang medyo hirap kumilos. Minsan pa nahuhuli niyang napapangiwi. Yan, I'm okay. Bakit ganyan ka makatingin? And seems you're getting slim. Are you on a diet? No, I just stopped eating white bread and rice. I eat more veggies. Sa loob ni Arian ay hindi kumbinsido sa mga sinasabi ni Jam. Alam mo, you deserve to rest. Jowa mo naman ang isa sa may-ari ng fashion world. So I'm sure, papayagan kang mag-sick leave muna. You need to restore your energy. At baka kung ano pang mangyari sa'yo. Bes, salamat ha. I will never get tired na pasalamatan ka for everything you've done to me until my last breath. Hey Jam, what are you talking about? Kinikilabutan naman ako sa'yo. Alam mo ikaw, stress ka lang siguro. You need a good rest at ako ang kakausap kay Norman. At sasabihin ko rin na wag palalapitin sa'yo si Liam. Ngumiti si Jam. Arian Enrique, okay lang ako. Ano ka ba? Mabuti pa ipagluto mo na lang ako. Okay. What do you want to eat? Maghanap ka ng bulalo. I want soup and veggies. Okay, but I need to go to the Asian store. Oh, I will drop you there. I just need to go to my nutritionist at babalikan kita. You look tired. Tapos lalabas ka pa? Malamig pa. And there's some snow falling na oh. Alam mo, tama na yung pag-aalala mo. Halika na para makauwi tayo kaagad. Baka dumating si Norman bago tayo makabalik. Wala nang nagawa si Arian kundi ang sumunod kay Jam dahil nauna nang lumakad palabas. Maya-maya ay lulan na sila ng sasakyan. Jam, what if pupunta muna tayo sa nutritionist mo then sa Asian store? Baka wala ka nang mabiling ingredients ng request ko. So I will drop you there na lang muna. Para habang hinihintay ako, you can check around at baka may makita kang gusto mong iluto for us. Muli ay walang nagawa si Arian nang dinala nga ito ni Jam sa Asian store. Ano pa nga ba ang magagawa nito? Ang kaibigan naman ang nagmamaneho. See you! Saad ni Jam at saka iniwan si Arian. Napailing na lang ang dalaga at winaglit ang kung anuman ang nasa isip niya kanina dahil bigla rin namang sumigla si Jam. Siguro nanibago lang ulit sa panahon. Nasabi na lang ni Arian sa sarili, saka na sinimulan hanapin ang mga kailangan sa pinapaluto ni Jam. Lumipas ang 2 oras. Grabe, nilimot ko na lahat at nakailang hot coffee na ako, bes. Akala ko naman mga 30 minutes ka lang doon sa pinuntahan mo. Talak ni Arian habang lulan sila ng sasakyan pa uwi. Sorry naman. Medyo malayo kasi rito ang klinik. Oh, kumusta naman? Anong sinabi sa'yo? Tama ka. Kailangan ko lang magpahinga. Isa pa, hindi pa rin ako sanay sa winter. Kaya, I need vitamin C. Good. Akala ko kung ano nang nangyayari sa'yo. Okay na ako. Binigyan na ako ng mga vitamins. Ngumiti si Arian. Hindi na lang nagsalita pa. Nilalamig na ito kaya minabuti na lang na tumahimik. Oh, mukhang ikaw naman ang hindi okay. Saad ni Jam. Nilalamig ako, bes. Tugon ni Arian. Snowflakes is falling. At tiyak na mas dadami pa sa mga susunod na mga oras. Pagdating nila, ay nasa parking area ang sasakyan ni Norman. Eksakto ring lumabas ang binata mula roon at napalingon sa kanila.
Malapad ang ngiti nito at mabilis na tinungo ang kinaroroonan ng dalawa. Matamis na ngumiti si Jam nang makita ang papalapit na nobyo. Hi, bati ni Norman, saka hinalikan sa noo ang katipan. Hi Arian, baling nito kay Arian at saka bumeso. Normal na yun sa kanila dahil naging malapit na rin sila ng husto. Not only because they are business partners, but friends. Love, bakit lumabas pa kayo? Malamig at medyo madulas pa ang daan. Usisa ni Norman. We went to buy some stuff to cook. I crave for bulalo kasi. Sagot ni Jam. Oh, tara na. Doon na tayo magkwentuhan sa loob at baka manigas na ako. Singit ni Arian. Si Norman na ang bumitbit sa mga pinamili nila. So, let's cook together? Anyaya ng lalaki pagpasok nila sa loob at nakaramdam na ng init. Love, I think we need to light up the fireplace. Saad ni Jam sa nobyo. Mula sa bintana ay bahagya ng makapal ang snowfall. Ngumiti si Norman sa katipan. Nang sumunod na araw, parang mga paslit na naglalaro ang tatlo sa snow. Napakakapal nyon at hindi mailabas ang mga sasakyan. I'm happy when you are happy. From this day onwards, I only make you feel love and happy. Matamis na tura ni Norman matapos ang ginawa nilang snowman. Thank you, love. As I only want to be happy from now on. But I need to make it to my father. I know I've said a lot of things towards him. I want to talk to him to owe an apology. So that my heart would be happy completely. You will love and I'll be there for you so I can meet them. Saad ni Norman. Tiningala ni Jam ang nobyo. Sinalubong ng labi niya ang masuyong halik nito sa labi. Tumikhim si Arian. Guys, umuwi na tayo. I feel freezing. Tawag nito sa dalawa. Napangiti si Jam. Yan, aren't you enjoying? I do. But we've been here for hours. Namamanhid ng mga kamay ko. Baka tumigas na ako dito na parang bangus. Nagtawanan ang magkatipan. Saka nilapitan si Arian. Okay, let's go back. Yakag ni Norman. Naunang lumakad si Arian at sumunod ang dalawa. Love, are you alright? Tanong ni Norman nang huminto si Jam sa paglalakad. Napalingon na rin si Arian. Yeah, I'm good. Medyo bumigat lang ang likod ko at bahagyang sumakit ang binti ko. I mean, pinupulikat. Ganito naman ako lagi kapag nasa snow. Do you want me to carry you? Norman asked. No love, I can manage. Malapit na rin naman tayo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Nakaramdam ng ginhawa ang dalawang babae nang nasa loob na sila ng kondo at dumiretso sa fireplace at doon tumambay. Hindi pa rin ako sanay sa snow. Turan ni Arian habang hinihilot ang mga binti. Same here. Tugon naman ni Jam na hinihilot din ang mga binti. Nagtawanan silang magkaibigan. Girls, I made salabat for us. Pukaw ni Norman sa pansin ng dalawa. Sabay silang napalingon sa binatang may bitbit na tray at may 3 mugs. Thank you. Sabay nabigkas ng dalawang babae nang ilapag ni Norman ang tray sa mesa. Umupo na rin ito sa tabi ni Jam. Love, ako nang hihilot sa binti mo. Saad nito pagkatapos. Napapangiti naman si Arian sa dalawa. She is happy for Jam. Cause after what she has been through sa piling ni Liam, here she is now, smiling sweetly. Loved and cared for by somebody. Maya-maya ay napahikab si Jam. I feel sleepy. Saad niya sa dalawang kasama. Sleep here. Wait,
I'll go get comforter for us. Saad ni Norman saka iniwan sila sandali. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ito na may dalang comforter. Nauna pang nakatulog si Ariane. Jam? Bigkas ni Norman. Tumitig ang babae sa mga mata nito at naramdaman na lang ang paglapat ng labi nito sa kanyang labi. Norman is kissing her passionately. At hindi na rin nag-atubili pa si Jam na gumanti sa mga halik ng nobyo. Lumalim ng lumalim ang halikan nila. Hanggang sa naramdaman na lang ni Jam na nakapaloob na sa suot niya ang palad ng nobyo at nilalaro ang magkabilang dibdib niya. Norman cares her breast with love and care. Maya-maya ay huminto ito sa ginagawa at naramdaman na lang din niya na nasa pagkababae na niya ang kamay nito. Norman plays with hers, full of care. At sapat na yun para makaramdam si Jam ng init sa katawan. At bahagya niyang binuka ang kanyang hita upang bigyan daan ang kamay ng nobyo sa nais pa nitong gawin. Lalong sumidhi ang init sa loob ng comforter sa pinagsasaluhan nilang ligaya. At nang hindi na mapigil pa ay dinala ni Norman si Jam sa kwarto at doon ay muling nagpapakan. Pinagpatuloy ni Norman ang paglalaro sa basa ng pagkababae ni Jam. Napasinghap si Jam nang ipinasok nito ang daliri sa loob at inilabas-masok. Pinipigilan niya ang sarili na wag lumikha ng ingay. Pero hindi siya nagtagumpay. When Norman heard her moan, ay lalo itong nasiyahan at pinagbuti ang paglalaro sa pagkababae ng nobya. Muling lumalim ang halik ni Norman at bahagyang tumigil sa paglalaro ang daliri nito. Habang masuyong hinahalikan ang nobya, ay tinatanggal nito ang pang-ibabang kausuotan. Walang maapuhap na sasabihin si Jam, kaya wala na siyang pakialam kung ano ang magaganap. Jam, sambit ni Norman maya-maya, nang pinaghinang ang kanilang mga labi. Tumango si Jam, at siya na ang muling humalik kay Norman, to make him feel her willingness of submitting herself to him. Norman isn't the first man in her life, but he is the one who can make her feel the warmth, those burning feelings in her body and soul. Norman held his. Itinapat niya sa pagkababae ni Jam at saka ikiniskis. Pagkatapos ay dahan-dahang pinasok. Muling napasinghap si Jam. When Norman finally claimed her, she felt little pain, pero dagliring naglaho when Norman whispered those magic words. Jam took a deep breath upang ipabatid kay Norman that she's okay. Doon nagsimulang gumalaw ang nobyo hanggang sa kapwa nila sinasambit ang pangalan ng isa't isa sa bawat ulos. Jam felt his heartbeat, his warm breath, and his love. Norman is moving gently on her top. She wrapped her legs around Norman's hips upang bumuon pa ng husto sa kanya ang pagkalalaki nito. Yun naman ang naging dahilan upang maging mapusok ang lalaki at lalong dinidiinan at iginiling-giling pa. He wants to satisfy Jam. He wants her to feel her love and affection. Napapanganga na si Jam to gasp some air. But Norman claims her lips again. Their tongue meets. Nag-espadahan ang mga yun, habang nakabaon pa rin ang matigas pang pag-aari ni Norman, hanggang sa huling ulos, kung saan ay tuluyan nagsaboy ng malagkit na likido sa loob ng gumamelang kay tagal ding hindi nadiligan. Under the thick comforter, on a cold winter day, two bodies became one, burning with the sensation of their love. Thank you, sambit ni Norman, bago tuluyang hinugot ang nakabaong pagkalalaki at humiga sa tabi ng nobya.
Then Jam felt something warm came out from hers. Mga butil ng luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata. Love? What's wrong? Why are you crying? Nag-aalalang tanong ni Norman. Nothing. I'm just happy. And I will always ready to submit myself to you. Tugon ni Jam na hinaplos sa pisngi ang nobyo. I better go clean myself. Baka magising si Arian. Nakangiting saad ni Norman. Ngumiti na lang si Jam at nasundan ng tingin ang katipan na papasok sa banyo. Good thing is, she has her own bathroom in the room. Noon lang niya nakita ng buo ang pagkalalaki ni Norman at walang-wala ang pag-aari ni Liam doon. Natawa siya sa mga naisip niyang yun. Nang lumabas si Norman mula sa banyo, ay sumunod naman siyang bumangon. Pero nang natanggal ang comforter, she saw the blood stain on the sheet. Ibig sabihin, dinugo pa rin siya, kahit hindi ito ang unang pagkakataon niya. Siguro dahil maliit yung kay Liam. Pilyang naisip niya, saka tumuloy sa banyo. Paglabas niya, inapalitan na ni Norman ang bedsheet. Pero wala na ang lalaki sa kwarto. Napangiti si Jam dahil sa kanyang pakiramdam. Norman makes her feel the love. They really make love. And she's willing to do that with him every time they get a chance. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na rin si Jam. Mahimbing pa rin ang tulog ni Arian. Umupo siya sa sofa katabi ni Norman. Muli siyang hinalikan ng lalaki sa labi at bahagyang lumalim ulit. Let's do it again later at night. Bulong ni Norman. Matamis na napangiti si Jam at saka yumakap sa nobyo. Jam, hindi ka ba nagsisisi na binigay ang sarili sa akin? Maya-maya ay tanong ni Norman. No, why would I? Paano kung magbunga tapos hindi pa tayo kasal? Tanong ulit nito. Saka mo na isipin yan. Hindi pa naman tayo nakabuo. I think we need to go back to the Philippines. So if you have something to do here, tapusin mo na. Saad ni Norman. Paano tayo makakapunta sa office? Nakita mo kung gaano kakapal ang yelo. I know. So while we can't go anywhere, let's just enjoy being together. Pilyong sabi ni Norman. Makalipas ang ilang minuto, nagising na si Arian. Good morning guys. Bati ng dalaga sa dalawa. Lu, anong good morning? Yan hapon pa lang. Saad ni Jam na napangiti. Grabe kayo, hindi man lang ninyo ako ginising. Hinayaan talaga ninyo akong natulog ng mahabang oras? Nagkatinginan sina Jam at Norman. Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa isa't isa? Kusisa ni Arian. Hindi ka nga namin inistorbo, diba? Tapos papagalitan mo pa kami. Saad ni Jam. Humalakhak si Arian. Ano ang mga susunod na mangyayari? Ngayong naibigay na ni Jam ang sarili kay Norman. Abangan ang karugtong.